Ang pakikinig, pagsampalataya at pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng paglimot sa sarili at pag-aalay ng buhay. Subalit ang gantimpala ay buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay, ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao, nakasama ang kanyang mga anghel, at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito." Tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay renounce. Bago po tayo magpalalim sa atin pong refleksyon sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po paki-share ang videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ginugunita natin ng isang napakadakilang santa. Yan ay isang Carmelite nun, Carmelite sister. Siya ay isa ring philosopher, si Saint Edith Stein, na ang kanyang pangalan ay Saint Maria Benedicta of the Holy Cross. Mga kapatid, bakit napakahalaga ng santang ito? Dahil isa siya sa mga pinatay during the Second World War. Kasabayan ni na Saint Maximilian Kolbe. She was killed under the Nazism, sa concentration camp dahil sa pagiging Kristiyano, sa pagiging Katoliko. Yan yung buhay ni Maria Teresa Benedicta of the Holy Cross. And tinatawag ding Saint Edith Stein, isang philosopher. At tama-tama yung ating gospel ngayong araw na ito. Tinuturo sa atin ng ating Panginoon na kung gusto nating sumunod sa Kanya, talikdan natin yung ating sarili. Buhatin yung krus araw-araw at sumunod kay Jesus. Kung titingnan natin yung imagery na ginagamit ng Panginoon, para bang mahirap maging Kristiyano? Dahil yung pagiging Kristiyano ay pagtalikod sa sarili, paglimot sa sarili, pagbuhat sa krus araw-araw, and then doon ka pala makakasunod kay Jesus. Ibig sabihin, yung renunciation at saka yung carrying of our cross, ito'y para bang prerequisites to follow Jesus. Hanggat hindi natin tinatalikdan, kinakalimutan yung ating sarili at hindi binubuhat yung krus araw-araw, then we cannot be His disciples. Kaya napakahalaga mga kapatid, maunawaan natin ano ibig sabihin nitong renunciation. Anong dapat nating iwanan? Nandito tayo sa mundo, pero bakit kinakailangan marami tayong iwanan? Mga kapatid, because we are all destined for God. Yung puso natin, nilikha ng Diyos para sa Diyos. Yung ating destiny ay buhay na walang hanggan.
Nilikha tayo ng Diyos para sa Diyos. Hindi para sa kung saan at kung para kanino. For God. Kaya napakahalaga na para makamtan natin ang Diyos, para makamtan ng puso ang Diyos, para makamit natin ang buhay na walang hanggan, we have to learn how to detach and to be detached sa mga bagay na nilikha ng Diyos. Kasi the tendency for us, naa-attach tayo, kumakapit tayo doon sa mga likha ng Diyos at hindi sa Diyos. Kapag itong mga likha ng Diyos ang naglalayo sa atin sa Diyos, then itong mga nilikha ng Diyos ay hindi niya nagagampanan yung dahilan kung bakit sila nilikha. Tayo rin, kung tayo ay nagiging attached sa mga likha ng Diyos, sa mga bigay ng Diyos at hindi sa Diyos, then there is something wrong with us. Why? Kasi lahat ng nilikha ng Diyos ay nilikha niya at ibinigay niya sa atin para mapalapit tayo sa Kanya. And that is why napakahalaga ng renunciation. That we renounce this para ma-recognize, mapahalagahan at masundan natin ang Diyos na siyang lumikha ng lahat at siyang nagkaloob ng lahat-lahat sa atin. Napakahalaga at pakinggan po natin itong salita na Jesus that we need to renounce. Talikdan yung sarili at buhatin yung mga krus araw-araw. That cross is the cross of love and responsibilities. Na tayo maging mapanagutan dahil tayo nagmamahal. At doon pa lamang tayo makakasunod kay Jesus. Mga kapatid, mahirap at minsan ay masakit man ang mag-let go at mag-renounce. But this is the way for us to recognize ano at sino ang Diyos sa buhay natin. Na siya ang lahat-lahat. Na kapag nakamtan natin ang Diyos, magiging walang saysay na ang iba. Kapag nakamtan natin ang Diyos, magkakaroon ng kahulugan ng lahat. Pero kung ano man ang meron tayo, subalit wala sa atin ang Diyos, mawawalan ng saysay ang lahat. Mga kapatid, let us learn this gift, this grace of renunciation. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, turuan mo kami na talikdan ang aming sarili, yakapin ang iyong krus at sumunod sa iyo. Nawa sa pamamagitan ng iyong grasya, ng iyong awa at biyaya, kami ay tunay na maging alagad mo at magsabuhay ng buhay Kristiyano araw-araw. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging Jubilee of Hope. At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details
na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.